Nag-stock na nung patatas yung kasama ko. Kasi pag nagluluto sila, dyan na lang kumukuha. And then, dun kasi sa farm, marami pang patatas. Oh, Jo, ako nagluto ah. Papaalam na daw ah. Ha? Papaalam na daw. Magpapaalam na sino? Sino papaalam? Bumisa. Na hindi natutuloy? Magre-resign na? Magre-resign na? Sabi ni Bay, sinabi daw ni Mokong sa kanya eh. Si El? Kasi sinabi daw ni Ethel sa kanya eh. Si El hindi na magtatrabaho? Ba? Ewan ko kung mamaya, papaalam. Palibasa nakakuha na ng working permit. Oo. Ang ginagamit lang nila talaga si amo eh. Pagka after nila makakuha ng working permit, umaalis na sila. Yan ang madalas na nangyayari dito. Ilang beses na ginamit lang tong farm namin, kumuha ng working permit, then after that, umaalis na. Yun yung sinasabi ko sa inyo, yung kasama naming isang Meksikano na laging sinasabi, aalis na, pero hindi naman umaalis. Ngayon, nakakuha na siya ng sasakyan, yun, yung isang sasakyan na yun, kasi itong mga sasakyan na to, sa akin, kay Johans, at saka yung kakukuha lang niya yun. And then ngayon aalis na. Yan ang hirap eh. After tayong matulungan ng employer na magkaroon ng working permit, ang ibabalik natin, ang isusukli natin, lalayasan natin. Dahil may papel na tayo, may working permit na tayo. Yun ang pinakang ayoko sa lahat ng mga user na ganun. Alam nyo po, nabanggit ko sa inyo nitong mga nakaraan lang na naghahanap-hanap na rin po ako ng lilipatan. Di po ba nabanggit ko po yan sa inyo? Papainit lang tayo ng sasakyan at grabe ang lamig dito. Nabanggit ko po sa inyo na naghahanap-hanap na po ako ng lilipatan. Pero ang totoo po niyan, wala naman talaga sa plano ko na basta na lang alisan or layasan itong farm na to. Dahil noong mga panahon na nangailangan kami ng LMIA, dalawang kamay po kaming tinanggap dito sa farm na to. Even though wala kaming experience, tinanggap nila kami dito, nagsimula kami magtrabaho dito nang wala kaming sapat na experience. At saka isa pa, noong mga panahong nagsabi ako kay boss, baka pwede mo kong gawing supervisor. Kasi para ma-sponsor ko yung family ko. Alam niyo po, sagot niya sa akin, sige, walang problema, kailan mo dadalhin yung family mo dito? Ano yung mga kailangan i-prepare, pipirmahan ko. Noong nagsabi din po ako sa kanya, magbabakasyon ako, sige, walang sabi-sabi. Sige, ano yung mga kailangan i-provide na ID, mga ganon. Napakadali po niya nag-provide at binigay niya sa akin. Pumirma po kagad siya. Nung mag-apply naman po ako ng permanent residency, sagot po niya sa akin, sige, ano yung mga pipirmahan? I-ready mo't lahat at pipirmahan ko. So napakadali po niyang kausap. Although hindi man po perpekto itong ating employer, pero ang lagi ko na lang po kasing tinitingnan ay yung mga bagay na magagandang nagawa niya para sa akin. Dahil sa totoo lang, marami din pong pagbabago sa buhay ko mula nung nakapasok ako dito sa farm na to. Dito na rin po ako nakapag-aral at nakapagtapos. Dahil yung schedule niya ay pasok doon sa pag-aaral ko online. So ngayon, from high school graduate, alam nyo naman po na college graduate na po tayo. Para sa akin po, blessing ni Lord, kaya ako narito sa farm na to, dito niya ako dinala, dito ako dinala ng aking kapalaran. Alam nyo po, lahat halos ng vlog ko, majority, 80% of my vlogs, dito po umiikot sa farm na to. Naipakita ko sa inyo yung pasikot-sikot dito sa farm, yung sitwasyon namin dito sa farm, yung proseso namin dito sa farm, at marami nagtatanong, hindi ba nagagalit sa iyo yung employer mo? Hindi ba nagagalit sa iyo yung boss mo? Ang totoo po niya, nakikita po nila yung mga video ko, pinapanood po nila yung mga video ko, at madalas pag nakikita ako ni boss dito na nagbibideo-video, kumakaway pa yan, sinasabihan pa ako, kumusta yung YouTube mo? Kumusta? Superstar? O may napasyal dito, hinahanap ka. Minsan nga may buyer pa ako dito nung binabayan sell ko, kinatok pa niya ako sa pinto. Pumunta pa siya doon sa kwarto ko, sinabihan niya ako, may buyer ka na dyan sa labas. Saan ka nakakita ng nasa trabaho ka, nakakapag-vlog ka pa? Alam niyo po, kalimitan dito ng mga farm na napasok ko, talagang bawal ang camera, mahigpit. Tapos pag may bumibisita sa kanila, bawal. Dito po, pag may bumibisita sa akin, na ituturo ko pa po dito sa farm. Marami na po ako naisama dito. Sina Kuya Marlon, sina Kuya Jan, tapos may from Alberta, yung mga subscriber natin na pumapasyal dito. Lagi ko nga lang sinasabihan, kung pupunta po kayo dito, wag po kayong basta papasok kasi may mga aso, baka po habulin kayo. At hindi ho pumapayag si boss na pupunta na lang basta dito nang wala man lang kasama na kahit na isang worker, kahit ako po o kung sino man pong worker dito. Pero syempre dahil nga hinihingi na siguro ng pagkakataon, wala na tayong choice. Kailangan nating i-secure muna ang status natin. Alam ko po, some of you nagme-message sa akin, nagko-comment.
Sir Perds, bakit ka po nangangamba? Di po ba naka-apply ka na ng PR? Sir Perds, di po ba naka-apply ka na ng Bridging Open Work Permit? Di po ba dapat nag-aantay ka na lang? Ang totoo po niyan, wala po akong problema sa status. Kahit po ito, gaya nga ng sabi ko nga sa inyo ng mga nakaraan, medyo nanganganib to, tagilid na tong farm namin na hindi namin alam kung baka hanggang March na lang. Eh si boss kasi laging paalis-alis, so hindi nakikipaglinawan sa amin. So hindi namin alam kung hanggang March ba may trabaho pa kami o baka pag after March sinalo na ng bangko, yung bangko hanggang kailan kami ikikip. So walang linaw na usapan. So to make the story short, lahat ng worker dito, nabanggit ko na to, na nangangamba. Madalas yung iba umaalis, nakikita namin after milking, naghahanap na ng malilipatan. Pero gaya nga ng nabanggit ko sa inyo, wala naman po akong problema sa status ko. Kahit po dumating sa point na halimbawa talaga hindi na kami ikikip dito, hindi naman po tayo magugutom dito kahit abutin ako ng 6 months na walang trabaho dito. May pambayad po ako ng renta, may pangkain po ako habang naghahanap. Pero syempre, hindi naman darating sa point na 6 na buwan wala akong trabaho kasi ang dami naman pong nag-o-offer ng mga kaibigan, kakilala natin dito. At yung mga iba nagme-message sa akin na first, just in case, worst case scenario, pwede ka dito sa amin. May mga nag-o-offer naman po ng ganon. Pero bakit po ako nagkakaganito? Kasi nakikisimpatya po ako doon sa mga kasama ko. Merong iba sa kanila, yung mga nag-aalanganin ng status. Talagang kapag nagsara tong farm, out of status sila. At meron din naman na natatakot na kapag nagsara to, wala silang pang-sustain sa stay nila dito. Wala silang pambayad sa renta, pangkain nila. So iba-iba po kami na sitwasyon. So nakikisimpatya po ako sa kanila, kaya gusto ko silang matulungan. Kaya ang ginawa ko, gusto ko sanang makausap si boss, makipaglinawan kung ano ba yung tunay na sitwasyon namin dito sa farm. Nung nakaraan lang kasi, may pinuntahan kami dito, isang farm. Hindi ko na lang babanggitin sa inyo for privacy. Kasi nabanggit din nila sa akin na baka dumugin sila. The last time po kasi na ginawa ko to, yung farm na itinuro ko sa kanila, dinumog po ng mga kababayan natin na mga walang experience, nagpupumilit na baka daw sila pwede doon. Kasi po, the last time we talk, ang sagot po niya ay ang hinahanap nila is my experience. Kaya hindi ko na lang po babanggitin kung ano yung pangalan ng farm, pasensya na po kayo. Nung nakaraan lang po, may nakausap na kaming employer. Ang totoo niyan, willing siyang i-accept kami. And then ang offer niya, mag-i-start na kagad. Ang totoo, mas mataas yung rate. Mas maganda yung oras, maganda din yung schedule, at libre yung bahay. So nag-usap kami doon sa meeting room. Itinur na rin niya kami doon sa dairy farm. Malaki, maganda. Yun nga lang, masabi nga niya sa amin, pasensya na kayo, mas high-tech yung sa inyo kasi mas bago daw tong sa amin kasi nga rotary, yung parlor namin. Yung kanila is, ang tawag ko doon, parallel. Tinur na kami doon sa farm nung employer. Nakausap na namin yung magkapatid na may-ari nung farm. Sabi niya, willing daw siyang i-accept kami. And kung ang hinahabol lang namin is yung safety ng aming assurance, ika nga. Kasi ito lang po kasi yung point ng mga kasama ko. Kasi nagwo-worry na rin, naka-apply na rin ng permanent residency. Sa dami ng mga changes ngayon ng policy is yung, alam niyo yung, magugulat ka na lang. Kasi ang daming application ngayon na ang tatagal na taon na. Until now, hindi umuusad. Ay aware naman po ako dahil yung mga nauna kong kakilala na nag-apply sa AgriPod way back 2022-23, talagang taon din yung inantay. Kaya nga lang, alam nyo yung kahit na nakapasok na yung papel mo, lagi kong sinasabi to, hanggat hindi mo hawak yung PR card, mahirap maging kampante. Dahil baka mamaya magulat ka na lang, biglang baguhin yung policy, cancel na lahat ng permanent residency ditong application. So, wala tayong magagawa. So, syempre, ang gusto ng mga kasama ko, worst case scenario, kung ganun ang mangyari, mayroon pa rin mag-o-offer sa amin ng LMIA. Kasi nga po, the last time we talked to Kel, which is yun yung nag-aasikaso ng LMIA namin dito at working permit namin dito sa farm, sabi niya, hindi na mag-i-issue ng LMIA itong farm ninyo, itong farm namin. Dahil nga daw, marami, there's a lot of rumors kasing kumakalat eh. So sabi niya, hindi na mag-i-issue ng LMIA yan. So yung iba, nag-worried, natakot, nangamba, lalo pat yung iba na magre-renew ng working permit nila. So kung hindi na dito mag-i-issue ng LMIA, so kailangan nilang i-secure yung status nila. So kami naman, magkaiba ng situation. Kami naka-apply na ng PR. Ika nga iba yung may plan B. Lagi kasing may what if eh. Oo, think positive, tama kayo. Think positive na lalabas yan. Pero syempre, di po ba maganda pa rin yung may fallback, may plan B tayo, which is what if. Halimbawa, i-stop yung application. So paano status? Parang ganan. So kailangan may mag-i-issue pa rin sa'yo ng LMIA. So yun yung gusto naming i-clarify kay boss na if ever dumating sa point na gano'n, mag-i-issue pa ba kayo ng LMIA. So nung sinabi sa amin ni Kel na gano'n, hindi na daw mag-i-issue ng LMIA dito. So we need to secure our status. So nung nakausap nga namin yung employer na yon sa ibang dairy farm, ang sagot niya sa amin,
willing ako mag-sponsor sa inyo ng LMIA just in case na magkaganon. And sinabi din nga niya sa amin na suportado ko kayo guys na makuha nyo yung inyong permanent residency. So yun nga, kung halimbawa magsara tong company ninyo at kung halimbawa kailangan ninyo ng LMIA, na dito lang daw siya, sabi niyang ganon. So willing siya na mag-sponsor sa amin ng LMIA. Ang ganda ng offer, ang taas ng sahod, mas mataas kumpara dito, mas mahaba yung oras, libre pa yung bahay. So naituro na kami dun sa farm, naipakita na lahat yung mga trabaho gagawin. Yun nga lang, yung mga Pinoy tulog ata na kakatapos lang nilang mag-milking. Ang sabi niya sa amin, may 4 na Pinoy doon, kailangan pa niya ng 2. Kasi sa isang bahay, 6 na kwarto, so may 2 kwarto pang bakante. So nung nag-usap na po kami doon sa loob ng office, after niya po kaming maitur doon sa loob ng dairy farm, ang tanong niya sa amin, kailan kayo pwedeng mag-start? Willing siya na mag-sponsor sa amin ng LMIA at willing siya na yun nga masuportahan kami sa mga kailangan namin. Ang sagot ko naman po sa kanya, ma'am, hindi ko po pwedeng basta na lang iwanan yung employer ko. Dahil unang-una nung mga panahong kinailangan namin siya, nandyan siya. Nung kailangan namin ng LMIA, sinuportahan niya yung application namin ng PR at lahat pa. So gusto ko lang po sana maayos na paghihiwalay. Ayoko po nung basta ko na lang lalayasan porque nakahanap ako ng panibagong employer na willing mag-sponsor sa akin. Alam niyo po sagot sa akin ng employer? I love it. Gusto ko yan, yung attitude mo. Yung pagiging loyal at hindi mo basta-basta babaliwalain yung employer mo. Pero kailangan na namin ng tao. Yun ang sagot niya. Sabi ko na lang, baka po pwedeng until March makipaglinawan po kasi kung sakaling hindi na po sila yung maghahawak nitong farm na to at iba na, so wala na akong magagawa talaga. Okay lang nalayasan ko na sila, pero yung boss ko ayoko pong basta na lang lalayasan yan dahil naging mabuti naman po yan sa akin, sabi kong ganon. Pero kailangan na nga doon niya na magsisimula. Ang sagot ko po sa kanya, baka po itong kasama ko pwede nyo nang pagsimulain. Kasi hindi po pwede kami na na magsasabay. Tsaka magkaiba po kami ng status ng kasama ko. Yung isang kasama ko pwede na mag-start. Ako sabi ko, baka pwede ako by March. Ikaklaro ko lang muna kay boss kung hanggang March na nga lang baga talaga itong farm namin. Ang sagot niya, natahimik silang magkapatid kasi magkapatid po yung employer eh. Then mga ilang minuto silang natigilan at sabi sa amin, think about it guys. Bibigyan ko kayo ng 1 week para mag-isip and then balikan nyo kami kung gusto nyo tumuloy dito. Willing kami mag-sponsor and then makipaglinawan lang kayo dun sa boss nyo. Kasi kaibigan din nila yung boss namin. Magkakakilala sila, pare-pareha silang dairy farmer. So ang hirap talagang i-refuse ng offer na yon kasi lahat halos puro dun mas mataas ang sahod, libre ang bahay, tsaka mas mahaba yung oras. Malapit din sa lahat. Kaya lang may prinsipyo din po kasi ako na yung mga tao na nakatulong po sa atin ng mga panahong kagipitan na kailangan natin sila na nag-offer sa atin ng LMIA and then what? Porket may offer sa atin na mas maganda, basta na lang natin tong iiwanan sa ere dahil dahil sila naman yung nasa bad situation ngayon, basta na lang natin iiwanan dahil mas maganda yung offer dun sa kabila. So ang hirap po talagang mag-decide. Kaya nung umalis po kami doon, binigyan niya kami ng 1 week to decide. Makipag-usap daw kami kay boss. Kaya nung time na pabalik na po kami dito, talagang ang hirap mag-decide, ang hirap mag-isip. So minessage ko kagad si boss. Ang problema, wala siya dito sa farm, na doon siya sa Vanderhoop. So bukas pa doon balik. Then kinabukasan, bumalik siya hapon. Sabi nung kasama ko, pre, nadyan na si boss. Ang problema, hindi naman nakikipag-usap. So pag out nila ng milking, sabi ko, gusto nyo ba puntahan ko? Sabi niya, sige, sasama daw siya. So pinuntahan namin sa bahay, minessage ko, tumawag siya kagad. Sabi niya, sige, nandito ako. So pagpasok namin doon sa loob ng bahay, ang bumungad na kagad ay si boss at si ma'am, yung mag-asawa. So ang bungad ko kagad sa kanila, sabi ko, ma'am, sir, you know that I love you. I will stay here no matter what happen, not just in good times, even in bad times. Thank you so much for accepting us. Even though we don't have enough experience, tinanggap nyo kami dito. Sabi kong ganun sa kanila. And I'm so grateful for that, sabi kong ganun. Pero sabi ko, kailangan din naming i-secure yung status namin. Dahil unang-una, we are still a temporary workers hanggat hindi lumalabas yung aming permanent residence application. Sabi kong ganun sa kanila. Sabi ko, nandahil sa inyo, nakakasupport kami sa family namin. Nandahil sa inyo, may tirahan kami, may kinakain kami. Pero siyempre, pag immigration na nag-decide kung anong magiging sitwasyon ng kapalaran namin dito sa Canada, wala po kayong magagawa. So, we need to secure our status. Kung may issuehan nyo pa rin kami ng LMIA, kung ano man ang mangyari dito, mag-i-stay po kami. Sabi kong ganun sa kanya. I know that you are in a bad situation right now. And sabi ko, hindi ko kayo basta iiwanan. Sabi ko kay boss at kay ma'am. Actually, we do have a job offer. Mas mataas yung sahod.
libre yung bahay, ganan-ganan. Pero hindi namin ina-accept kasi nga ayokong basta na lang iwanan kayo sa ere. Sabi ko kay boss at kay ma'am. Alam niyo po, nagulat ako. Si ma'am biglang lumapit sa akin, niyakap ako ng mahigpit. Tapos si sir niyakap din ako. And then sabi niya, hindi ka worker dito, you are a family. Alam niyo po yung medyo may halong lungkot sa mata. Then sabi ko naman kay boss yun, basta medyo tawanan na kami ng konti, medyo after ng lungkot tawanan na. And then tinanong niya, nag-uusap kami kung ano yung pinakang problema. Sabi ko kasi yung mga worker kasi medyo nagwo-worried na. Nakikita namin yung iba naghahanap-hanap na ng ibang lilipatan, ganan. So to make the story short, sabi niya, tinawagan niya, may mga ilan siyang taong tinawagan, and then sabi niya, hindi, mag-i-issue pa rin kami ng LMIA. And then don't worry guys, may ginagawa kaming actions para mapanatili pa rin na yung farm dito pa rin sa amin. Sabi niya ganon. Kasi may mga kinuusap na sila, so hindi ko napahabain. And then tinawagan din niya yung consultant na nagsabi na hindi na mag-i-issue ng LMIA. Sabi niya, hindi, mag-i-issue pa rin kami ng LMIA. So to make the story short, sabi niya sa akin, sige bukas magmi-meeting tayo. And i-discuss natin lahat ito na pag-usapan natin ngayon dito sa bahay, do sa meeting. So bukas daw magbi-meeting kami, sabi niya ganun. And then yun nga, yung kung may mga tanong, doon na magtanong kasi nga kami na lahat yung nag-open sa kanya nung situation ng farm. And just to be clear, everything is okay na ngayon. So talagang bukas, i-announce na lang bukas sa lahat ng workers na they have nothing to worry. And sinabi ko din sa kanya, actually sir, I still have my status. Yun nga lang talaga, nag-aalala ako para doon sa iba kong mga kasama. Then after that, I realized na kaya pala yung kasama natin, si Herbert. Ang tagal na niyan dito na Herbert. Sabi ko nga minsan, na-offense kay Herbert. Sabi ko, ba't kaya nagtsatsaga si Herbert dito? Kung tutusin, PR na siya. Si Herbert pa lang po kasi ang PR namin dito kasi yung iba nag-alisa na. Now I realize why. Kasi alam niyo po yung nagkakwentuhan kami na Herbert, sabi nga niya sa akin, can you imagine, maghapon ako naka-duty, pero nakakagala pa ako pagkatapos ng trabaho kasama yung family ko, yung anak ko nalalaro ko pa kasi hindi lahat ng oras mo itatrabaho mo dito sa farm. Kumbaga, hindi ka talaga pagod na pagod. May time ka pa rin para sa family mo. And then, ang sagot ko naman sa kanya, yun din yung naiisip ko. Can you imagine na dito ako nagtatrabaho ako pero parang pumapasok na lang ako para maglaro. At the same time, nakakagawa pa ako ng vlog dito. So, dual purpose. Talagang, alam niyo yung, minsan talaga, mapapaisip ka na alam niyo yung, bakit nagtsatsaga yung iba? Yung sinasabi ng iba sa comfort zone. Ba't nagtsatsaga yung iba sa mababang salary kahit na may chance naman silang mag-upgrade? Minsan po kasi hindi na tungkol sa salary. May nabasa nga ako isang post, sabi nila, kung sahod at sahod ang hahabulin mo, hindi ka makukontento. Kasi ang mangyayari sa iyo yan, palipat-lipat ka. Mas mataas doon, lipat ka, mas mataas doon, lipat ka hanggang sa wala ka ng kakontentuhan. Kasi dito po, pakiramdam ko, nasa bahay lang akong sarili. Parang ika nga ay pamilya ko na to, itong mga kasama ko dito. Ito si boss. Aminin ko sa inyo, nung mga unang taon, talagang medyo hindi maganda yung pagsasama namin ni boss. Then after a year, yun parang alam nyo na, napil ko na yung kabaitan ni boss. Na nararamdaman ko naman po, talagang lagi niya akong kinukumusta, kumusta ang family mo, ganan-ganan, pag nagkikita kami. So yun nga po, this is a good news, in-update ko lang kayo. And gusto ko lang malaman para doon sa mga nagwo-worry sa akin dito, maraming salamat po sa inyo. Yung mga nagpapaabot na Ferds, pwede ka dito, lumipat ka dito, may offer dito, ganan, maraming salamat po sa inyo. Malaking tulong po itong YouTube channel natin para maipaabot ko doon sa mga kababayan natin yung sitwasyon namin dito. Dahil yung iba, nagkakaroon sila ng idea kung ano ang sitwasyon ng isang temporary foreign workers dito. May mga pagkakataong maganda, masaya, may pagkakataong medyo ups and downs, tumatagilid yung status natin. So at least may idea po kayo, hindi yung puro magaganda lang yung nababalitaan ninyo. Naway makatulong po itong video ito para doon sa mga kababayan natin na nanganganib ang status dito sa Canada dahil lately sobrang dami talaga ng mga pagbabago. So laban lang kabayan, at kung talaga na hindi para sa inyo ang Canada, hindi pa po katapusan ng mundo. Marami pong planong magandang nakalaan si Lord para sa atin. Gaya nga ng madalas na sinasabi ng karamihan, kung nagsasara ang pintuan, may nagbubukas po na bintana. So see you guys sa next vlog. Don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano may idea kayo sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.